Mga kababayan, kahapon, may nag-viral na picture. Oo, kahapon. May nag-send sa akin ito Sabi sa akin, Coach, totoo ho ba to? Gumanon siya. Oo. Ito sinabi. Savings sa bangko, may 20% tax na. May echo yan. May echo yan. Ayun kay Attorney Claire. Game. Ano natin, address natin yung kay Attorney Claire. Feeling ko naman nagsalita na si Attorney Claire dyan. Oo, kasi hindi naman siya, di ba? Si Attorney Claire, courtesy resignation ho yun. Ano yung courtesy resignation? Nangyayari ho talaga yun. Oo, na kapag may bago nakaupo na secretary, may bago nakaupo sa PCO, di ba? Yung mga undersecretary at ASEC, nagre-render ng courtesy resignation. Ibig sabihin, bilang paggalang doon sa bagong pinuno, magre-resign ako. Ngayon, bahala sa kanya kung gusto niya akong tanggalin o hindi. Yan. So, yun ang courtesy resignation, mga babayan. So, maaring tanggapin, maaring hindi. Pero ako, ang basa ko lang naman, ang basa ko dyan, hindi siya tatanggalin, guys. Ngayon pa ba na nabubwisit sa kanya ang mga DDS, tatanggalin siya? What the hell? Mga bobo naman itong mga DDS. Ngayon pa ba? Hindi nyo tatanggalin dyan. Tapos ano sabi ni Malutikia? Sabi ni Malutikia, dapat daw neutral yun, nakaupo sa PCO. No, hindi siya dapat neutral. ang nakaupo sa PCO at yung kanyang spokesperson, hindi siya neutral. Pro-admin yan all the way. Oo, hindi siya pwede. Saan kayo nakakita ng saan kayo nakakita ng spokesperson na kumokontra sa sarili niyang administrasyon? Ang bobo naman. Diba? Kahit mali ang administrasyon, tulad ng ginawa ni what's his name? Si Harry Roque, kahit mali ang administrasyon, ipagtatanggol mo. Yun ang trabaho. Yun ang trabaho ng presidential spokes. My goodness. Although hindi naman spokes si Yusek, siya ay press officer. Oo, pero walang ganun. Anyway, pag-usapan natin ito ngayon. Si Pugante. Oo. Si Pugante. Si Roque. Oo. So, ako mga kababayan, wala ho talagang neutral na spokes. Always pro-admin yan. Parang HR yan ng mga kumpanya. Always pro-company. Ganyan lagi yan. So, wala hong Wala hong neutral dyan. What the hell? Kalokohan yun. Ito na, pag-usapan natin ito. Sandali, mabilis lang to. Savings sa bangko, may 20% tax na. Yan. Ang fake news dito, guys. Oo. May fake news dito. Oo. Kasi etong problema sa clickbait Actually, ako din naman nagki-clickbait, pero hindi naman ako yung nagki-clickbait na fake news. Kasi fake news ito. Hindi ho totoo 'yan. Hindi ho totoo na 20% sa lahat ng savings. No. Huwag niyo kalimutan, mga kababayan. Sa lahat ng bangko, across the board, sa buong Pilipinas, may tatlong klase ng savings. Tatlong klase ng savings. Yung regular savings account, actually, 4 pa nga, kung kasama mo yung cheque. Checking account, time deposit, di ba? Time deposit, at payroll accounts. Ayan. Yun. Yung payroll account, non-taxable na yun. Walang tax ang payroll account. Kasi tinax na yun Tinax na yun sa income mo. So yung payroll account, ito yung binibigay sa inyo ng mga employer no na ATM yan, doon pumupunta yung sahod nyo. Yun, payroll account. Tapos syempre may andun yung regular savings tsaka regular checking account. Sa regular savings tsaka regular checking account, meron talagang withholding tax yan. Parang 1% yata, 0.01%. I forget. Hindi ako sure. Basta pero maliit lang. Ngayon, mga kababayan, ano yung kulang? Yung time deposit ho kasi, stratified ho kasi ang taxing yan
may ano siya, may tao dito, merong grades. Depende sa length. Depende kung gaano katagal siya nakadeposit. So parang 0 to 5 months yata, walang tax. 5 months to 1 year, may gantong tax, may ganyan. So ganun siya. Shoutout po ulit kay Japanese hiragana, katakana characters. Wow naman! Wow! Sorry, hindi ko alam pangalan niya. No, iba pa yung trust fund. The trust fund is actually not a savings account. A trust fund is it is that, a trust fund. Hindi siya regular savings account. Yan ay ini-invest sa different investment instruments like stocks, bonds, T-bills, yan. So yun yung trust fund. But anyway, maganda yun actually, yung trust fund. Kung puntahan nyo yung bangko nyo, kesa mag-time deposit kayo, wag na kayo mag-time deposit ngayon kasi dahil sa 20% na tax. Wag na kayo mag-time deposit, pumunta na lang kayo sa UITF dahil yan, zero tax yan. Dahil taxable na yung income yan. Taxable na yan eh. Tinax na yan. So, bawas na yon. Kung ano man yung makakuha mo sa UITF mo, okay na yon. Tsaka guaranteed yon. Ako may UITF ako sa BPI, guaranteed siya na 4% yata. 4%. Oo, so, yun. So anyway, balik tayo dito. Ang pinagkakalat kasi ng mga DDS at mga pasensya na sa mga kakamping na nanonood sa atin, kasama po ni Tony Liachon na isang kakamping, na ito daw ay anti-poor. At nasabi niya, dinincentivize daw ang savings as an option that is already low among Filipinos. Alam niyo mga kababayan, tanong ko lang ho, itatanong ko lang ho sa inyong lahat. Ilan ho sa inyo ang naka-time deposit? Ako wala akong time deposit eh. Alam niyo kung bakit? Gusto ko liquid ako eh. Gusto ko kasi liquid ako. Ibig sabihin, hindi naman sa tubig. Ibig sabihin, yung pera ko, madali kong mawi-withdraw. At madali ko rin maka-cash out. Oh, yun ang ibig kong sabihin ng liquid. Hindi ako nagta-time deposit kasi kapag nag-time deposit ako, mababa na yung interest. Lugi ako eh. Lugi ako guys. Mababa na yung interest. Tapos kapag nag-withdraw ka o tinapos mo na yung time deposit mo ng before the time period, may penalty ka pa. Talo ka eh. Tapos ang baba ng interest niyan, Diyos ko, ang baba ng interest niyan per annum, magkano lang, 1 point something lang, mga ganun. Ang baba ng interest niyan per annum. Oo. Naka-time deposit doon sa crypto. Ayun lang. Anyway, ang baba kasi ng noon, hindi talaga siya practical. Ito sa 3,924 na nandito sa akin. Manonood ngayon. Kapag naka-time deposit ho kayo, mga kababayan, pag-isipan nyo maigi. Kasi, hindi ho talaga siya maganda. It's the worst savings quote-unquote option na meron ka. It's the worst. Actually, hindi pa. May pinakamalala pa yung regular savings account. Yung regular savings account, yun ang pinaka-worst. Kasi yun, wala talagang kita yun. Yung interest nun, kakainin lang ng withholding tax. But anyway, going back. Ito explain natin ng bahagya yung uniform 20%. Etong uniform 20%, mga kababayan. Meron, kinakaltasan na ho kasi kayo ng 20%. Kinakaltasan na ho ang time deposit ng 20%. Kapag 5 years, 20% for less than 3 years pala. Ayan, So, ito ho yung graduated tax schedule para sa time deposit. 0% for 5 years. So, wala kang tax pag 5 years. 5% to 4 years. Less than 5 years, 12%. 3 to less than 4 years, 12%, sorry. Ang gulo ng sulat. Wait. 0% for 5 years na tax. Walang tax ang 5 years pataas. 5% to 4, 5% sa 4 to less than 5 years. Okay, so 5%. 12% for 3 to less than 4 years. Okay, 12%.
3 to less than 4 years. Tapos 20% sa less than 3 years. Yan. Dito pala si Political Labandera ulit. Oo. Ay, ito pala. Yan. Shoutout po kay Political Labandera. Yan. Okay, game. So, ibig sabihin mga kababayan, ikaw ba? Tatanungin ko kayo, tayo mga hampas lupa. Kasi tayo mga hampas lupa, tayo yung kailangan laging liquid. Kailangan lagi tayong merong cash. Oo. Tayo ho bang hampas lupa? Tayo ho ba ay nagde-deposit, willing tayo magtabi ng malaking halaga ng lampas 3 taon? Kaya nyo? Ako kasi hindi eh. Hindi ko kaya yun eh. Ngayon ha, hindi ko kaya yan. So, kung naka-time deposit kayo ngayon, meron kayong time deposit account ngayon, 20% na yung kinakalta sa inyo kapag less than 3 years. Lugi na agad kayo, guys. Talo na agad kayo. Ibig sabihin, sa 100K na i-deposit nyo, kakaltasan kayo ng magkano sa 20%. Kung less than 3 years. Less than 3 years yung time deposit nyo, magkano kakalta sa inyo sa 100K? 20? Tama? 20,000? What the hell? Lugi ka. And by the way, ito pa pala. Ikakaltas yung 20% tax sa interest nung dineposit mo. Oo, sa interest nung dineposit mo. So, halimbawa, 100K. Sorry, mali ako ng example. 100K ang dineposit mo sa time deposit less than 3 years. So, magkano ang tax mo? 1%. Usually, ang tax mo. 1%. So, sa 1%, magkano ang tax mo sa 1% sa 100K? 1,000 pesos, di ba? So, yung 1,000 pesos mo, yun ang kakaltasan ng 20%. Yun ang kakaltasan ng 20%. Yung interest. Yung interest nung time deposit mo. Yan. Lugi ka pa rin. Lugi ka pa rin. Alam niyo kung bakit? Ang baba ng interest mo eh. 1%. Diyos ko, nakaka-stress naman yun. Huwag kayong magta-time deposit, guys. Sa time deposit, ang kumikita lang dyan yung bangko. Huwag kayong mag-time deposit. Kung magka-time deposit kayo, yung malaking halaga talaga. Yung malaki. Tulad ng ginagawa ni Magalong sa Baguio. Naalala niyo yung ginawa ni Magalong sa Baguio? Ganon. Oo, time deposit niya yung pera ng pang special education. Yung special education fund ng Baguio. Oo, time deposit niya. Yun. O di kumita ng malaki. Diba? Malinis yarn. Ay, nako, Diyos ko. Kaya wag ko kayo mag-time deposit. Lugi kayo, lugi. So, ano ho ang fake news dito? Ang fake news dito, mga kababayan, una, hindi ho yan applicable sa savings accounts. Yung savings accounts yung kasi taxable na yan. Tinatax na yung interest yan. So, number 1. Yun yung unang fake news. Pangalawang fake news, hindi ho si Recto ang nag-utos na ito. Oo. Hindi ho si Recto ang nag-utos na ito. Mga kababayan, sa atin pong 1987 Constitution, nakasulat, the rule of taxation shall be uniform and equitable. The Congress shall evolve a progressive system of taxation. Criselda Apare, salamat po sa inyong super chat. Wow naman! Wow! Ayan. Gusto ko tong comment ni Ate Criselda Apare. Maganda yung MP2 ng Pag-ibig. 7% yan, guaranteed for 1 year. Malaki yan. 7% yan, guaranteed. Yung MP2. Pag-ibig ba yan? Pag-ibig yan, di ba? Yung MP2. 7% yan, guaranteed. Imagine. Ikumpara mo sa, saan ba to? Ikumpara mo sa sa 1% ng tawag dito ng mga bangko. Pangit eh.
Oo, 7% yan guaranteed per annum sa pag-ibig. Anyway, going back. So, Kongreso ho ang sumusulat ng mga rules on taxation. Batas ho kasi yan eh. So, tingnan natin kung sinong sumulat sa Senado. Sa Kamara de Representante muna. Ito yung mga sumulat. Joey Salceda, Wilter Palma, Alan T. Ayan. Pero pinangunahan niya ni Joey Salceda. Oh. Joey Salceda ho yan sa Kamara de Representante. Sa Senado naman, si Win Gatchalian. Ayun. Ayan. Si Win Gatchalian, guys. So, dalawa sila. Si Joey Salceda at saka si Win Gatchalian. Oo. Umepal pa dito, actually, si Joel Villanueva. Ayan, no? Maging co-author daw siya. So, tatlo sila. Oo, tatlo sila. Ayan. So, wag ko kayo magalit. Hindi naman sa pinagtatanggol natin si Ralph Recto. Pero hindi ho ito kasalanan ni Ralph Recto. Hindi ho ito kasalanan ni Ralph Recto. Dahil si Ralph Recto po is Executive Department. Siya po ang Secretary ng Bureau of Finance. Ng Department of Finance pala. Department of Finance. So, hindi ho siya pwedeng gumawa ng rules or batas tungkol sa taxation. Kasi ang sabi ho sa Constitution, Kongreso lang ang pwede dyan. Article 6, Section 28, 1. The rule of taxation shall be uniform and equitable. The Congress shall evolve a progressive system of taxation. Ayan. So, yun ang fake news. Fake news ho yan, ha? Ulitin natin, ano ho yung mga fake news? Fake news, number 1, yung sinabi ng title na ito, na ang savings sa bangko ay may 20% na tax. No, hindi ho applicable ito sa savings accounts. Ang fake news po, time deposit ho kasi nag-a-apply ito sa interest ng time deposit, hindi sa savings accounts. Yung 20%. Una. Pangalawang fake news, ay si Ralph Recto daw ang sumulat. Hindi po. Ang sumulat ho niyan ay si Joey Salceda, si Win Gatchalian, at si Joel Villanueva. Dahil ang batas po malinaw, ang ating pong saligang batas no, ay malinaw nagsasabi, ang rules ng taxation ay nasa kapangyarihan ng Kongreso. Article 6, Section 28, 1. Yan po ang paragraph 1. Yan po ang ating saligang batas tungkol sa taxation. O, malinaw na ho ba? Again, mga babayan, kung meron man ho akong i-advise sa inyo pagdating sa pera, hindi naman ho ako financial coach. Oo, hindi rin naman ho ako mayaman para magsalita ng ganito. May mga naitabi lang. Mas maganda ho na UITF kayo, trust fund. Wag yung sa insurance, ha? Sorry pero meron din kasi ako sa insurance. Pero pangit ang experience ko sa insurance. Pero nandiyan pa yung insurance ko. Di ko siya sayang eh. Wag yung sa insurance yung sa bangko mismo. Punta kayo sa bangko nyo. Tanong nyo, ma'am sir, meron ho ba kayo dyang trust fund? Ano ho ba yung mga savings nyo for trust fund? Or yung mga programs nyo for trust fund? Ayan. Sasabihin nila yon. Marami yan. Lahat ng bangko may ganyan. Lahat ng bangko. Tapos tanong nyo na rin, meron ho ba kayo ditong binebentang T-bills? Yan. Tanong nyo na rin. Ako sa try nyo pumunta sa BPI. Ako sa BPI ako eh. May promotion pa si BPI sa Hindi ako bayad ni BPI Pero yung sa akin nasa BPI. So, maganda yung trust fund. MP2, maganda rin yung MP2. Punta kayo sa Pag-ibig. Tanongin sa Pag-ibig, paano po magbukas ng MP2? Yun. Yun. Punta kayo MP2. Maganda yun. 7% yata yun eh. Mas malaki pa sila sa kasi gobyerno. Pero kung sa bangko, like, for me, pinakamalaki ko is 5% eh. 5% per annum. Pero malaki na yun. Kumpara sa 1% na time deposit. Doon na ako sa trust fund, guys. Tsaka everyday na monitor ko siya, nakikita ko magkano pumapasok sa akin na na dividendo. Okay.
Wag insurance ha, wag insurance. Iba pa yung insurance. Oo. Yun ay kapag namatay ka. And now I realize na ang benepisyo lang talaga ng insurance is kapag namatay ka. No joke. No joke. So, kung gusto niyo ng investment na habang buhay ka, kumuha din kay insurance. Maganda yun. Pambayad din yun sa mga, di ba, sa mga gastusin, pamburol, panglibing, di ba? Malaki rin gastos yun. Kuha kayo insurance. Oo, yung mga funeral plan, life insurance. Kumuha kayo nun, kailangan nyo yun para sa mga anak nyo. Para hindi sila mahirapan sa mga minamahal nyo sa buhay. Pero kumuha din kayo ng ng investments na pwede nyong magamit habang buhay kayo. And yun yung mga UITF, trust funds, T-bills, stock market, stocks, bonds, etc. etc. Yun yung MP2. Yung pinakamadali. Punta kayo sa PhilHealth, sa Pag-ibig, nandun yung MP2. Anyway, mga babayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Maraming pong salamat sa 7,192 na nandito at salamat po kay Direk Freddy at kay The Political Labandera sa pagbisita sa atin today. Follow nyo na rin yung kanilang mga YouTube at Facebook pages. Oo. And I'll see all of you po sa ating live stream mamaya. Okay, God bless. See you later guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?